Purihin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Yes. Gaano kabuti ang Diyos? All the time, God is good. Hallelujah. Okay, so, kumusta po kayo? Mas mabuti kaysa dati. Yes. Kumusta po kayo dyan sa taas? Ayun. Amen. Dapat lang na pag tinanong tayo, masabi natin na mabuti ang Diyos. And He is good all the time. Hindi lang kahapon, kundi ngayon at bukas, ang Diyos po natin ay mananatiling mabuti sa Kanyang mga anak. So ngayong umaga po ay akin pong share sa inyo ay may pinamagatang don't miss the time. Ibig pong sabihin, wag mong ma-miss ang oras. Ano yung oras? Ano yung time na sinasabi? Ano po? So dito po sa aking share ngayong umaga, babasahin po natin ang mga talata from Luke 19:41 to 44. Ginawa ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Anong ginawa ni Jesus? Iniyakan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Hindi nila nakita. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang liwanag o wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Meron po kayong Bible, yung pansinin mo yung salitang pagdalaw sa iyo ng Diyos. No matter how dark your family, your finances, your health, your business, and your future look alike, God's visitation will shift your life. Ulitin ko po, gaano man ho kadilim ang nakikita nyo ngayon sa inyong pamilya, sa inyong kapirahan, finances, sa inyong kalusugan, sa inyong mga negosyo, at kung ano-ano pa, isang bagay po ang tinitiyak ng Panginoon sa atin. God's visitation will shift your life. Ulitin ko, God's visitation will shift your life. Sino sa inyong nakaranas na kayo po ay bisitahin ng Panginoon? Of course, hindi natin gusto na bisita lang. Gusto nating mag-dwell ang Panginoon. Tama ba? But in reality, may mga panahon sa buhay natin na kahit anong pilit mong hanapin, lumapit sa Panginoon, wala kang maramdaman. Yung struggle na hindi mo mapaglabanan, hindi mo pagtagumpayan, ay naandoon. Because feeling natin talaga malayo ang Panginoon sa atin. Feeling natin hindi na tayo binibisita ng Panginoon. I believe, naniniwala po ako, na bawat isa sa atin ay may tamang panahon ng Panginoon ng pagbisita. Ulitin ko, may panahon po ang Diyos na tayo po ay dadalawin ng Panginoon. And that day that God has ordained for Him to receive the Lord Jesus Christ. Maaring ikaw ay bago, ngayon ka lang dumalo sa gawain ito. Ikaw ay nakikinig ngayon, hindi mo pa kilala ang Panginoon ng personal sa buhay mo. Maaring
ito yung time para ikaw ay maabot ng mensahe ng Panginoon, maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. At doon po sa mga tao, sa atin, na mga matatagal na, a time to shift. Time to shift in a higher gear. Amen ba? Kasi pag tayo binisita ng Panginoon, I believe, ang purpose niya is lagi tayong ilagay sa another level. Tama ba? Pag tayo may God encounter, ang purpose ng Panginoon ay para ilagay tayo sa another level ng ating pananampalataya, na another level ng ating Christian life, na hindi natin ito malilimutan. That's why we need po to discern kung tayo ba ay inaabot na ng Panginoon, ikaw ay kinakalabit ng Panginoon, ikaw ay binibisita, dinadalaw ng Panginoon. We need to discern it so that every time na tayo po ay may problema, hindi po tayo magpo-focus sa problem. Every time na may struggle tayo or temptation, hindi tayo magpo-focus doon. Ang magiging focus natin ay kung ano ang baka may sinasabi ang Panginoon sa atin, baka may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. So in this story, mababasa po natin yung mga tatlong bagay. Actually, this story, kung titignan natin po ang context nito, is not for us. Ito po ay para sa bayan ng Israel. Kasi si Jesus ay dumalaw sa lugar sa Jerusalem. So what is the story in these scriptures tells us about? Number one, this was the day of Israel's visitation. So dito po sa konteksto na ating binasa kanina, ito po ay araw na kung saan ay dinalaw ng Panginoon. It is the day for Israel. It is a day foretold by their prophets. Doon pa lang po sa Old Testament, ito po yung nakaprophesied na, sinabi na po ito, nakahula na ito, na isang araw darating ang isang lingkod, ang isang ang Diyos, si Jesus, para isave ang kanyang bayan. Basahin po natin yung sinasabi sa Daniel 9, verse 25. Sabi po dyan, unawain mo ito, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos. Ang tinutukoy po dito yung pinunong hinirang ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. So yung istorya pong ito po yung fulfillment ng pagdating ni Jesus doon sa bayan niya, sa lugar ng Jerusalem. Another verse, O Zion, sabi diyan, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem. Ilakas mo ang awitan pagkat dumarating ng iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. So dito, this book sa Zechariah 9 verse 9, ito po yung fulfillment ng mga tinutukoy kong prophecy sa Old Testament, ng mga propeta. Kaya po, dapat po nating malaman ito kasi sa bandang huli, i-apply po natin sa buhay natin kung ano ba ang mga prinsipyo na matututunan natin sa mga talatang ito. So these verses talks about the coming of Jesus. In short, this talk about the coming of Jesus in Jerusalem and now happening in chapter 19 ng Luke. Sa chapter 19 ng Luke, ito po ay nangyari. So this is a day foretold by their prophets. Next is Jesus had made careful preparation. So makita natin dito, dahil nga ito ay nakaplano na, si Jesus, makita natin yung preparation na ginawa niya. Dito po sa Lucas 19, Lucas 19 verse 28 to 31, sabi po dito, sabay-sabay nating basahin. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania,
sa bundok ng mga olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, sa pagpasok doon matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. So dito po makita natin yung preparation ni Jesus. Nung siya po ay papunta na sa Jerusalem, habang siya po ay nasa kanyang biyahe, habang sila'y patungo doon, yung pong kanyang dalawang alagad ay pinauna niya para po ihanda yung kanyang sasakyan. Kasi wala pa namang wala namang ibang sasakyan nun, kundi karniwan dyan ay walang grab, walang angkas, Kaya ang kanya pong pinili ay yung pong yun talaga ang kanyang sasakyan. In fact, naka-prophesied naman yan nang siya'y sasakay sa asno. Kaya po, totoo na nangyari that time na si Jesus po ay talagang sumakay sa asno. Pinahanda niya sa kanyang disipulo, 2 disipulo, yung kanyang sasakyan. At makita po natin talagang yung kanyang sasakyan, maging yung asno na ito po ay hindi pa nasasakyan. Kung baga, binatang sa lalaki is binata, wala pang, hindi pa siya nagamit. Ang sabi ng Panginoon, kalagan ninyo at dalhin dito kapag may nagtanong kung bakit ninyo yun kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Ganun katindi ang kanyang utos. Hindi niya nga kilala hindi nga alam ng mga disciple kung sino may-ari nun Wala nang tanong-tanong Nung nakita nila yung utos ng Panginoon, pag nakita nyo yung asno, puntahan nyo, kunin nyo, kalagan nyo, at dalhin nyo sa akin. Ganun Ibig pong sabihin, si Jesus po, mismo, sa kanyang sarili, talagang inihanda niya po, pinirepare niya po yung kanyang pagdating doon po sa pagdalaw niya sa Jerusalem. And this is also the first time Jesus allowed any kind of public applause. So, mula po nung siya po ay nag-minister, ito po yung una, nag-iisa pong pagkakataon na kung saan talaga publicly ay nagsigawan ng mga tao nung siya po ay dumating. Publicly, ang mga tao po ay nag-applause, nagpalakpakan, nagsigawan sa kanya. Especially yung kanyang mga alagad. In fact, dito po sa verse na sabi po dito, dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang daraanan. So, ganun po katindi yung kanilang excitement. At nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya. Malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang parisiyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ano mangyayari? Ang mga bato ang siyang sisigaw. Ganon po niya inalaw publicly na talagang hindi niya pinigilan ng tao sa kanilang gustong gawin na pagsalubong sa kanya. Yung pagsigaw, yung ginawa nilang pag-welcome kay Jesus ay grabe talagang yung kagalakan, yung saya ay naandun po. Kaya po, sabi niya rito, subukan nyo, sabi ng mga Parisiyo, patigilin nyo yung mga tao na yan. Sabi ng Panginoon sa kanila, pag tumigil yung mga yan sa pagsigaw, sa pagpupuri, yung mga bato ang magpupuri sa akin. Ganun po katindi na
kanya po talagang hindi niya po pinigilan ng tao na siya po ay sila po'y magsigawan sa tuwa habang siya po ay paparating. So, that was the time that Jesus allowed yung public applause ng tao sa kanya. Okay. And the day of God's visitation is a day of, hindi yata nalagay dito. Ayan, the day of God's visitation is a day of, number 1, rejoicing. So, kaya po sinasabi ko sa inyo kanina, ang Panginoon may mga time talaga na mafe-feel mo na sa buhay mo as a Christian, na dry. May mga time na hirap ka na sumunod sa Panginoon. Pero wag ho kayong mag-dwell doon kasi lagi po tayo dapat magbantay for the visitation of God sa atin. Kasi naniniwala ako na merong day of visitation para sa isa't isa. Hello? Naniniwala po ba kayo na kaya ko yung abutin ng Panginoon? There is a God encounter na pwede kayong encounter ng Panginoon. Mangusap ang Diyos sa iyo. Magbigay, minsan hindi mo napapansin, pero biglang may nag-share sa iyo ng word, biglang na-revive ka, at nagtulak yun sa iyo para lumapit ka sa Panginoon, na-encounter mo ang Panginoon. May mga time na nanlulupay-pay ka, biglang may narinig kang isang word, biglang lumakas ka kasi naramdaman mo na para sa iyo yung salita na yon. So God can visit you in many different ways. Pwedeng personal, marinig mo siya in audible voice. Pwede namang habang may nagmimensahe ng salita ng Diyos, marinig mo yung isang word lang ng preacher, and then suddenly may change na nangyari sa kaloob-looban mo. Na-realize mo na ito yung time na kailangan kong bumalik sa Panginoon. Ito yung time na kailangan kong mag-connect strongly sa Panginoon. Ito yung time na kailangan kong talikuran ng kasalanan ko at bumalik sa Panginoon. That is the day of God's visitation. So when God visits you, ano ang magiging result nito? It's a rejoicing. It's a time of rejoicing. Hallelujah. Di ba? Pagka dry ka, biglang na-encounter mo ang Panginoon, grabe yung saya na nararanasan natin. Sabi diyan sa verse na began to rejoice and praise. Sabi diyan, Luke 19:37, pakihelp naman. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng mga alagad. So, if God will visit you, nakita natin ang first talaga na response ng tao ay yung magsigawan. Nagsigawan sila sa tuwa. At lahat ng mga alagad niya ay malakas na nagpuri. So hindi lang time of rejoicing, but also time of worship. Ayan. Blessed be the King. Pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ayan po, sabi dyan, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. It's time to worship. So when God visits you, unang response dapat tayo ay magpuri sa Panginoon, magpasalamat at sambahin ho natin siya. Ano pa po ang nangyayari pag tayo po ay dinalaw ng Panginoon? Is mangyayari po yung kapayapaan. Peace in heaven. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Ano pa? Yung pong glory. Pakiasis na lang, hindi na ako magana. Glory. Glory in the highest. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan.
So yung pong apat na yan, pag po dinalaw ng Panginoon ng bawat isa, we have a God encounter, there are four things na pwedeng mangyari sa atin. That is rejoicing, worship, peace, and glory. You are talagang grabe yung ibibigay mo na talaga sa Panginoon. Pero parang tingin ko, hindi kayo excited. Hindi yata kayo nadadalaw pa ng Panginoon. Naranasan nyo na bang dalawin ng Panginoon? Naranasan nyo bang personally abutin kayo ng Diyos sa panahon na kayo po ay gulong-gulo, hindi nyo alam ang gagawin ninyo. And then, lumapit kayo sa Panginoon, nag-pray lang kayo, tapos tuloy-tuloy na pinaramdam sa inyo ng Panginoon, anak, mahal kita. Anak, tutulungan kita. And suddenly, merong nangyaring kakaiba sa buhay mo. So, that is the day na hinihintay ho ng bawat isa sa atin. Sa kanila pong, sa istorya na ating binasa, sa scripture na binasa natin, yung pong pagdating ng Panginoon actually should be a blessing to them. Pero that visitation, hindi ho nangyari. No? Sandali lang ho yung nangyari sa kanilang kagalakan. Hindi ho yun nagtagal. Kasi malalaman din po natin yan dahil marami hong nagsilayasan din at umalis. Paging mga disipulo ho ay iniwan niya. So this visitation should have been a blessing to them. But, anong nangyari? Sa halip na maging blessing to sa kanila, they failed to recognize their day. Why? Bakit po hindi nila na-recognize yung araw para sa kanila? Because they were blindly following their blind leaders. Blind opinions will cause you to miss your day of visitation. Kasi ang iba po sa kanila, marami po sa kanila naniniwala o ang kanilang expectation, pag si Jesus po ay bumaba o dumating, siya po ay maghahari na talaga. Kumbaga, yung king na talagang grabe, talagang hari, na pag sinabi niya ganito, yung ma-expectation nila, hindi nila nakita sa Panginoon. Hindi ba paghari, talagang yung kanyang, ang dami niyang mga alagad, mga sundalo, na armies, di ba? Pero etong expectation nila, hindi nila nakita sa Panginoon. So they were blindly following their blind leaders. Rather than search out for themselves, they were swayed by the opinions of highly biased man. Kaya po importante kung sino po yung leader na sinusundan mo. Kilala mo dapat yung leader na sinusundan mo. Dapat po hindi bulag. Kasi pag bulag ang iyong sinusundan, parehas kayong pupunta sa hukay. Dapat may malinaw na kaalaman sa mga nangyayari sa bawat panahon. Dahil si Lord ay progresibong gumagalaw sa bawat panahon. Kaya mapalad po tayo kasi ang atin pong pastor ay tuloy-tuloy na binibigyan ng Panginoon ng mga fresh messages. Na patuloy na nagpapalakas sa atin. At yung mga tinuturo niya po talaga ay scripturally talagang accurate po. Napakatalas, napakahusay ng mga salita ng Diyos na Kanya pong tinuturo sa atin. Delikado pong sumunod sa bulag na leader. Dahil marami po ngayong meron. Alam nyo, maraming meron ngayon. Merong sinasabi, pero opinion lang nila yon. Opinion ng tao, di ba? Pag opinion lang ho ng tao, mahirap po yun. Pag hindi ho galing mismo sa Panginoon, mahirap yon.
tatanungin ko po kayo. Ito, tinuro ni Pastor Wilbert, di ba, sa atin. Yung sending ba ng 12 spies sa Promised Land, idea ng Lord o idea ng tao? Opinion ng Diyos o opinion ng tao? Di ba? So, ang opinion po hindi po opinion ng Diyos yung pagpunta ng 12 spies sa Promised Land. Ito po ay opinion ng mga leader ni Moises. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy. Hindi ko po nalagay dyan. Deuteronomy 1, 6 and 8. And then Deuteronomy 1, 20 to 23. How about yung sinabi po ni Pedro? Di ba? Nasabi niya, Lord, sila lalayas, iiwanan ka, pero ako, hindi ako aalis sa'yo. Hindi ako lalayas. Hindi kita iiwanan. Is that idea from God o opinion ni Pedro lang? So, ibig sabihin, marami pong opinion lang ng tao, pero hindi siya galing sa Panginoon. At pag po yung opinion ng tao ang ating pinaniniwalaan, sinundan, posible po na magkaroon po tayo ng problema. Yung hindi ho natin marirecognize kung ano talaga ang plano at anong ginagawa ng Panginoon. If we follow the opinion of people, opinion of man, tayo po ay posibleng maligaw at hindi ho natin masundan kung ano po yung ginagawa ng Panginoon sa panahong ito. Men today are highly opinionated against the Bible who have never really read it or made a serious study of it. Yung parang maraming tao ngayon, kala nila maraming alam sa Scripture. Pero puro opinion lang ho ang kanilang sinasabi. Next, ano pa yung makita natin dito? They failed to recognize their day because they were blindly following their leaders. Pangalawa, others feared for their positions and job. Ang iba po ay natatakot dahil meron silang posisyon o yung sa trabaho nila. Hindi nila na-recognize na dumating ng Panginoon kasi meron silang pinagkakaabalahan na trabaho, yung kanilang pinagkikitaan, ano po. What effect will it have? Parang iniisip nila, ano yung mag-epekto nito? Paano na? Pag kami ay sumunod o pinansin natin to, kinilala natin ang Panginoon sa buhay natin, ano ang magiging epekto nito sa negosyo ko, sa trabaho ko? Diba? If we submit to the Lordship of Christ, anong pwedeng mangyari? Halimbawa, nasa company ka, tapos ikaw lang yung born again, Christian doon. So yung iba, natatakot. Ano po? Samantalang, dapat hindi po tayo matakot na i-share ang kabutihan ng Panginoon. Some fear what being righteous and honest would do to their futures. Pag ikaw ay naging honest sa panahon ngayon, pag ikaw ay naging righteous sa panahon ngayon, ano ang pwedeng mangyari? Iniisip nila yun. Meron silang takot somehow sa pwedeng maging resulta ng gagawin nilang pagsunod sa Panginoon. Pagkilala sa Panginoon. Ito yung nagiging problema. Ano po? So kayo po, kumusta po ang ating pagsunod sa Panginoon? Kayo po ba ay takot din na baka pagsunod ko sa Panginoon, totally binigay ko ang buhay ko, ginawa ko siyang Lord ng buhay ko, marami ding maapektuhan sa akin. Baka mawalan ako ng trabaho, baka mawalan ako ng kita, mga kaibigan, di ba? Somehow, yun po yung nagiging takot sa puso ng mga tao. Kaya minsan, ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo po hindi natin nare-recognize
na ang Diyos pala ay dumating na because of the fear na meron tayo sa ating puso. Another thing na nagiging dahilan is yung pride. Still others miss because of pride. Some today miss God's day of visitation because of pride. Can you imagine po, nung panahon na yon, kasi nung panahon ni Jesus, Roman Empire yung di ba? It is a time of Romans. Can you imagine what the Romans thought of this procession? Noong biglang nagkaroon ng procession, tapos si Jesus yung nakaupo sa asno, ano kayo iniisip ng mga Romano dito? Pambira. Meron naman silang governor, no? Meron naman silang pinakamataas that time. But this time si Jesus yung tapos nakita ng mga tao na siya yung pinupuri, sinisigawan, pinapasalamatan, at talagang nagre-rejoice sila nang dumating si Jesus. Siguro parang ang isip nila, pambihira, nahihibang tong mga tao na to. Sino ba tong nakasakay na to? Sino ba tong kanilang pinagkakaulumpunganan? Yung sila ay, ano ba tong mga tao na to? Sino ba to? So, still others missed because of pride. Whatever the cause, how tragic, di ba? Kung ma-miss ho natin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Si Lord ho, na gusto niya tayong abutin, pero busy po tayo, di ba? Si Lord na ito, gusto kang alisin sa kasalanan, pero wala kang time. Si Lord na gusto niyang pagpalain ka, pero ang dami mong sinasabi kapag nangangaral si pastor tungkol sa giving, tungkol sa pagiging masipag, ang dami mong sinasabi. So gusto kang abutin. In other words, ang Panginoon gusto tayong abutin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya lang ang nagiging problema natin po, lagi, ay meron po tayong laging dahilan. Minsan nangungusap na ang Panginoon, nagsasalita na. In fact, pag ang pastor po natin ay nangangaral, nag-speak ang Lord through His Word na pinapangaral niya. Pero minsan ang ginagawa natin, nilalabanan natin yung salita na sinasabi niya. Hindi natin pinapaniwalaan. Ito po ang isang problema because of our pride. Hindi, mas magaling ako dyan marunong ako Mas alam ko yan. So, pag ganito po ang naging attitude ng isang Kristiyano, hindi na po siya matuturuan. Ulitin ko, pag po tayo ay tinuturuan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, tapos sinasabi natin, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan yan. Darating po ang time na hindi na talaga tayo matuturuan. Because tayo po mismo ang nagdi-decide sa sarili natin. Ang tawag po doon, kayabangan. Amen? Ayaw po nating tumanggap ng pagtuturo ng iba. So what is the result? Because they failed to recognize the day na binisit sila ng Panginoon, ano ang naging resulta nito? The results of their missing from the divine side, yung sorrow. Lungkot. Kanino? Alam niyo, di ba sabi doon sa unang binasa natin sa talata doon, nalungkot si Jesus nung kanya pong makita ang Jerusalem. Because they missed kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay nila. Jesus wept. Di ba? So, balikan ho natin yung verse kanina na binasa natin. Nang malapit niya siya sa Jerusalem at natatanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. So si Jesus po, nakita niya na in advance, nakita niya na sa kanyang sarili na yung pong magiging kalagayan ng kanyang bayan. Because hindi ho nila nakita, hindi ho nila
na-discern yung pagdating, na siya na talaga yung kanilang manliligtas. Jesus wept because he can see the calamities ahead, anong magiging kalagayan ng tao pag hindi nila nakita. Na ito na eh. Ito na si Jesus. Gusto na silang abutin. Gusto nang pagharian sila. Pero sarado sila ang kanilang puso, sarado ang kanilang isip. Anong nakita ng Panginoon? Yung posibleng kalamidad na pwedeng maranasan ng mga tao na hindi maniniwala sa Kanya. Nakikita ito ng Panginoon in advance. Kaya po siya ay umiyak. Nakita niya ang posibleng mangyari sa bawat isa sa atin kung hindi natin siya kikilalanin sa ating buhay. Kung hindi siya magiging Lord ng buhay natin, nakikita niya ang posibleng mangyari sa hinaharap sa buhay natin. So, ano pa? Ano pa ang naging resulta ng pag-miss nila? Number 2, from the human side, hopelessness. Of course, ang magiging isang resulta niyan, yung kawalan natin ng pag-asa. Mawawalan tayo ng pag-asa. Kung after that, na tayo ay gustong abutin ng Panginoon, pero tayo po ay palayo ng palayo sa Panginoon. Ayaw nating magpaabot. Gusto nating palayo tayo sa Panginoon. These are the things that He sought to spare them from. He desired to bring them peace, but they choose rather a sword. Gusto ng Panginoong bigyan ng kapayapaan tao, pero mas pinili nilang yung tabak. Di ba? Basahin po natin to. Okay. Sabi diyan, if you cannot make peace with heaven, you will not have peace on earth. Kung hindi ka magkaroon ng peace sa Panginoon, mahirap kung magkaroon ng kapayapaan sa langit. First to God, then dito sa mundo. Meron akong nilagay na verse dyan. Parang nawala yata. Okay. Nasaan na? Wala na. Ang bilis naman. Tapos na agad. Okay. He desired to bring them peace, but they choose rather a sword. Ito yung verse. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. So dito po makita natin na si Jesus, ang dinadala niya ay kapayapaan sa tao. Pero ang mga tao, ano ang pinakita ng tao sa kanya? Mga dalang tabak at pamalo. Sino ba ito bang Jesus na to na kanilang nakita barumbado? Si Raulo ba to? O ano bang klaseng tao merong taong ito? Bakit ganito sila? Ang dala nila ay tabak at pamalo. Meaning, ang Panginoon bumaba para magbigay ng kapayapaan. Pero makikita po natin lagi ang response ng tao. Lagi pong taliwas. Taliwas po sa gusto ng Panginoon. Gusto nilang patayin si Jesus. Isa pa pong verse, sabi dito, pagkatapos sinabi niya sa mga ito, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dagpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi niya ako dinakip. So dito po makita natin na talagang ang mga tao, hindi po sila sold doon po kay Jesus. So they are, from the human point of view, sila po ay hopeless. From human side, hopelessness po.
Makinig po kayo. If you miss God's day of visitation for your life, my question is, where are you going to find peace? Kung ma-miss natin ang pagdalaw ng Panginoon sa ating buhay, personally, saan ka maghahanap ng kapayapaan? You have chosen a sword, sabi ng Panginoon. Chosen to fight God rather than to submit to God. Ano mangyayari pag ganito? Your life will be in turmoil and conflict. Kaya nga, yung sinabi ko kanina, if you cannot make peace with heaven, you will not have peace on earth. Finally, consider the time. One of the greatest errors people make is in believing they have more time. Marami pa akong panahon, saka na lang ako babalik sa Panginoon, saka na lang ako magsiseryoso sa Panginoon. Sino sa inyong nakakaalam kung bukas ay buhay pa kayo? Sino sa inyong nakakaalam kung meron pa tayong buhay bukas? Alam nyo ba yon? Taas ang kamay if you know that tomorrow buhay ka pa. Hindi ko sinabing mamamatay tayong lahat. Ang sinasabi ko, walang nakakaalam sa atin na kung anong bukas meron tayo, kung buhay pa tayo bukas. We don't have control of the time. You might be in a good health today. How about tomorrow? Nowhere in the Bible na na-promise ang Panginoon ng tomorrow. Ang sabi niya lang, don't worry about tomorrow. Pero hindi niya sinabi ng detalyado, sigurado na bukas, buhay ka pa. Tama? Tama ba? So, that is why, isa sa nakita ko pong bagay na mahalaga at importante na mag-gets natin today, that is why Jesus wept over this city. Kaya po si Jesus ay umiyak over this city. Because people have no time for God. They didn't know that He comes to give them. Hindi nila alam na si Jesus ay dumating para bigyan sila ng buhay, buhay na kasiya-siya. Pero hindi ho nila nakita na yun yung time nila. People have no time for God. In conclusion, we have learned so far God's intention to visit us. Ang Panginoon laging intentionally, He wants to visit us. But many times, we fail to recognize His visitation, His time, for many reasons. And because of that, we miss a lot of blessings. Namimiss ho natin ang blessing ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa atin. The Father who loves us so much cried kasi po napakaganda ng plano niya sa inyo, sa buhay natin. Pero mas gusto natin ang plano natin kaysa plano niya. Ulitin ko po, ang Panginoon, I believe, grabe yung desire niya na bawat isa sa atin ay pagpalain. Bawat isa sa atin ay pagalingin. Bawat isa sa atin ay maka-breakthrough sa buhay natin. Kaya lang, mas gusto natin minsan ang plano natin ng masusunod, hindi ang plano ng Panginoon. And that's why maraming Christian ngayon nanghihina. Maraming Christian ngayon wala nang ganang dumalo. Nahirati na lang sila sa live streaming. Hindi ko sinabing masama sa live streaming. Ang sinasabi ko, ikaw ang nakakaalam. Katulad sa ating gawain, hinati natin. Pero yung iba, kahit silang naka-schedule, ayaw pa rin nilang pumunta.
Mas gusto pa rin nilang sa bahay sila. You know, minsan iniisip ko nga, sabi ko, ano kaya kung lahat na uli ng member natin ipadaluhin natin? Kaya lang hindi natin gagawin. Naisip ko lang yon. Naisip ko lang yon. Tignan natin kung sino uli yung babalik. But my point is, mga kapatid, ang Panginoon ay umiiyak. Kapag nakikita niya ang bawat isa sa atin ay may mga struggles, pero hindi natin magawang mapagtagumpayan. As a father, ang desire po ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. If you are here today, kasi naligaw ka lang o na-invite ka, what is holding you back from receiving Christ as your Lord and Savior? Kung ikaw ay na-invite ngayon, anong humihila sa iyo para hindi ka tumanggap sa Panginoon? How about naman sa atin, ng mga matagal ng Kristiyano? Baka binibisita ka na ng Panginoon, pero hanggang kailan ka mag-aanilangan sa kakayahan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos na kaya kanyang baguhin? Gamitin at pagpalain, lalong-lalo na kung tapat ka sa Kanya. Itong mga tanong na ito, kayo po ang dapat sumagot. How about you who are building your family, your career, your ministry, your business? Baka binibisita ka na ni Lord pero hindi mo pa rin siya napapansin. Baka kinakausap ka na ni Lord pero deadma ka lang. See, minsan kailangan nating may kumatok, may mag-remind sa atin. O nga, may problema na ako. Kailangan kong ayusin. Kailangan kong magbalik sa Panginoon. Pwedeng present ka, pero absent ka. Present ka dito, pero ang layo. Ang layo mo na sa Panginoon. God is giving us another chance. This is my last question. Will Jesus be weeping as you go out of the door today? Will Jesus be weeping as you go and leave this church today? Check our hearts. Check our motives. So ngayong umaga po, I want you to stand up. I want you to come to your Father, to our Father today, and ask for His grace to help you in your current situation. Don't miss the time He planned for you. This is your day. This is the time of your salvation, not tomorrow. This is the time that God will reach out for you. That God will bless you. Pero baka sarado pa ang iyong isip. Sarado ang iyong puso sa gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo. Again, my question is, iiyak din ba si Jesus sa iyo paglabas mo ng simbahang ito? There is one great purpose God has for your life, which is not lost yet. Today is your day. Now is your time. It is not too late, because the best is yet to come. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. This simple message, Lord, na binigay ninyo sa amin, reminded us, oh God, that there are times in our lives, oh God, na kami po ay nagkulang. Kami po ay naging busy sa mga bagay-bagay sa aming buhay. Unknowingly, Panginoon, napapalayo na ang aming buhay sa inyo. We focus on the things, Panginoon,
na akala namin mahalaga. Pero hindi pala yun, Panginoon, ang isang mas mahalaga. We realize today, O God, na bawat isa sa amin, kayo po ay may tinakdang araw at oras para kami po ay abutin, bisitahin. And ayaw naming, Panginoong, maging bulag dito. We want to know, gusto naming mangyari sa amin, Panginoon, yung daily visitation ninyo, Panginoon, sa aming buhay. Ano man ang aming ginagawa, saan man kami naroon, Panginoon, nais namin, kami po ay dalawin ninyo, Panginoon. Patuloy nyo kaming paalalahanan, Panginoon, sa mga bagay na dapat naming gawin, dapat naming tapusin, dapat naming bigyan ng focus sa buhay namin, Panginoon, sa mundong ito. Kasi hindi po lagi, Panginoon. Nakakaranas kami, Panginoon, ng mga gusto namin. Ang gusto po namin mangyari, panalangin namin sa umagang ito, yung gusto nyo, Panginoon, ang aming magawa. Hindi po ang aming gusto. Ang plano ninyo, hindi po ang aming plano, Panginoon. Help us to recognize, O God, the time of your coming, the time of your visitation sa aming buhay, Panginoon, as individual, as family, O God. Huwag niyo pong i-allow ang bawat isa, Panginoon, na maging busy sa mga bagay sa mundo, even busy sa ministry, Panginoon, kundi you want us, Lord, to be busy, Panginoon, in seeking your face, to seek your presence, to live in your presence, to dwell in your presence, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, maranasan namin ang tuloy-tuloy na pagpapala, kagalakan, breakthrough sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Iniwala po ako, Panginoon, ang bawat isa ay inabot ninyo, Panginoon, sa simpleng mensahe, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin ngayong umaga. Salamat sa kabutihan ninyo sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa oras na ito at sa darating na araw, Panginoon. Let your protection and blessing be upon them all. This is my prayer in Jesus' name.